Ang kasalukuyang usapin hinggil sa pagsusumikap na resuhin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa pamamagitan ng International Criminal Court or ICC, ay nagdudulot ng mainit na diskusyon sa mundo ng social media. Bagamat patuloy pa rin ang mga hakbang ng ICC sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya, mariing namang tinutulan ni Duterte ang anumang hakbang mula sa ICC at mariing nagbayag ng kanyang determinasyon na hindi siya magpapaaresto ng kusa. Sa kaniyang mga pahayag, ipinapahayag ni Duterte ang kanyang kumpiyansa sa sarili at ang kanyang pangako na labanan ang sinumang magtangka na arestuhin siya. Sa kabila ng mga pahayag ni Duterte, patuloy pa rin ang pag-uusap at pagtatalo sa social media hinggil sa kanilang sitwasyon. May mga nagpapahayag ng suporta at paniniwala sa kanyang mga salita, habang may mga nagpapahayag naman ng pag-aalala at pagkabahala sa posibleng mga kaganapan sa hinaharap. Ang usaping ito ay nagbibigay diin sa kasalukuyang polarisasyon at tensyon sa lipunan, pati na rin sa malawak ng inspikulasyon ng batas at international na hustisya. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. So, nagaganap na. Okay? Nagaganap na ang mga pangyayari. Okay? Pero bago pa natin pag-usapan yung tensyon ngayon sa Pilipinas, noong November 18 ay meron din akong binlag sa inyo na Oplan itutumba. Okay? Itutumba ang mga kritiko ni Kuting at ni Tambaluslos at syempre ni Lisa Smugs. 'Di ba? Sinabi ko sa inyo noon na uunahin nilang gigibain ang Inday Sara at ang mga vloggers. Well, like me at iba pang mga vloggers na sumusuporta sa katotohanan na sindakin. True enough, 'di ba? Unang giniba actually si Inday Sara dun sa kanyang confidential fund. Bilag natin 'yan noong November 18. Okay? Then sinabi ko rin sa inyo noon na patatahimikin si Tatay Digong at gagamitin ni Kuting at ni Tambaluslos si Bonjing Remulla na hindi natin alam kung buhay o patay na dyan sa DOJ dahil hindi nagpapakita ng sense of life o ng ng kanyang warm body kung siya ba ay warm pa o malamig na. So, November 18 nung sinabi ko sa inyo na pinagugulong na ang request ng ICC para makipagsabuatan o makapag-imbestiga nga sa war on drugs ni Pangulong Duterte at inadamay si Inday Sara. That was November before itong mga kaguluhan na nagaganap ngayon na gigipit nga sa dating Pangulong Duterte. So, sinabi ko rin sa inyo noong November 18 na kasabwat nga dito si Trillanes. Kasabwat dito sa playbook na ito, sila De Lima, sila Franz Castro, di ba? Yan ang tumutuligsa dyan kay Inday sa Kongreso. Then, mga palangga, this was November 18. Okay? This was November 18 na pati sabi ko ang SMNI ay ipatutumbahin din. So, ano nangyari? Di ba tinumba nila? Di ba? Si Kibuloy, kakasuon. Basta ang dami din ang mga vloggers yun na. Anyway, so ngayon, mga kababayan, nung December of 2020, yung pinakita ko kaninang video sa information ng vlog natin, ito yung ipapalapa si Inday at saka si Pangulong Duterte sa ICC. 'Di ba? Sinabi ko din sa inyo noon, doon sa vlog na 'yon, na kumpirmado na nga ng ating puting ahas na ang Department of Foreign Affairs, ang DOJ, okay, ang DFA ay nakipagsabuatan na. Pinayagan na nilang pumunta ang mga ICC representatives katulad ni Chantal Daniels. Okay? At ito nga ay nagsimula na
ang okay. Dali Okay. Nagsimula na nga itong siya makulit. Okay. So nagsimula na nga itong pag-usig. Usig. Panggigipit pala. Not usig. Panggigipit ni Lisa at ni Tambaluslos. Kasi nga, para pabagsakin ang Duterte. Sinabi ko sa inyo na may 2 representante ng ICC na nakipag-workout kay Trillanes. That was December of 2020, dyan sa vlog na yan. At true enough, inamin na rin mismo ni Trillanes recently na any moment ay lalabas na ang warrant of arrest kay Pangulong Duterte. Okay? At ano ang gagawin dyan, mga palangga? Sabi ko na ang gagawin ni Kuting dyan ay kunyari magbigay ng statement na kinukundi na namin ang pangingialam ng ICC dahil kami ay may sarili kaming soberenya chuchu. Hindi dapat tayo pinangimasukan ng ICC kasi nga hindi na tayo kasali diyan. Dahil di ba, kumawala na tayo diyan nung panahon ni Pangulong Duterte. So paulit-ulit na sinasabi yan ni Kuting. Pero iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya behind the scene. Okay? So, wala siyang pronoun. Sabi nga ni Attorney Harry Roque, napanood ko sa kanyang live, nasa airport Harry Roque, attorney, na pwede namang mag-statement, written memorandum circular si Kuting, okay, si Marcos Jr., sasabihan niya ang AFP, DOJ, at ang NBI, lahat ng mga ahensya ng gobyerno na pigilan ang pagpaaresto dito o panghihimasok ng ICC kay Pangulong Duterte. Pero hindi niya ginagawa. Kasi nga mga kababayan, eto na yung ni-reveal ko sa inyo noong December 20, kasi nga planado nga yan ni Tambaluslos, ni Lisa, at si under the influence of Pulburon, si Kuting ay underdog ni Lisa. Sunod-sunuran lang. So hindi siya makapagdesisyon kasi nga nakatutok yata ang kipay ni Lisa sa mukha ni Kuting. Kaya ganon hindi siya makapalag. So, kung napanood nyo yung vlog na yan, ano ang mga posibleng senaryo, sabi ko, na pag nagkaroon na-issue na ang warrant of arrest? Eto na. Sabi ko sa inyo, si Kuting ay kunyari ay aawatin niya. Hindi yun natin yan. Hindi natin dapat gagawin yan. Ganyan. Kasi nga, para to gain what? Diba? Igigain na yung pambubudol sa taong bayan na napakabait pala ni Kuting. Kasi nga, bagsak si Kuting sa social media, even sa kanyang, sa latest survey, diba? Mas mataas pa rin si Inday Sara, bagsak si Kuting. So magpapupugi points siya ngayon, bubudulin niya kayo. Diba? December 20 ko sinabi yan, Pebrero na ngayon. So isa yan, diba? Kunyari, magdrama-drama sila na concerned sa kay Pangulong Duterte. Pero style niya lang yan kasi in the first place, kung concerned siya at nirerespeto ni Kuting ang ating bansa, ang ating konstitusyon na hindi tayo dapat nagpinanghimasukan ng mga buwakang ginemis, na mga mukhang ginalis, okay? Na mga taga-ICC, mga palangga. Okay? Mga ganun-ganun, no? Parang mga draggy kamukha nila, mga pulburonic din, mga datingan, you know? So ngayon, na-prevent na sana ito ang mga kaguluhan not only sa Davao, yung pausbong. Dahil nagbibigay ito ng impresyon at ng impact sa mga taong bayan na wala pala tayong kasiguraduhan sa bayan natin dahil mismo ang presidente ay traidor. Traidor sa kanyang bayan, traidor. Alam naman natin yan. Okay. So para to win back the trust of the people, babango-bango siya kunyari dahil nga siya ay pinigil-pigil niya itong ICC or warrant of arrest if there is AD. Okay? Dahil sinabi naman ni Trillanes yan. Dahil si Trillanes nga ay dilawan, nakasabwat ni Lisang Dilawan. Si Lisa lahat ng author niya ito at si Tambaluslos kasi nga hindi nila makayanan
ang popularity and also yung lakas ng Duterte. See that? Ngayon, sabi ko sa inyo noong December 20, or possibility na i-allow ni Kuting ng Pulburon na arestuhin si Pangulong Duterte. Okay? Then ngayon, mga palangga, kung paparesto niya si Pangulong Duterte, di ba? Ang ibig sabihin nun, matatakot tayong lahat. So this is like a statement coming from the Pulburonic government na matatakot na tayong lahat magsalita kasi nga naman ang former president na paaresto nila. How much more ikaw, sino ka man palangga? Diba? So ito po yung ito talaga ang motibo ni Tambaluslos, ni Marcos Araneta Romualdez plano. So see that? Nagkamali ba ang ating puting ahas from November 18 to December 20 and now it's February 6. So ngayon, ito nila, isa-silence nila ang taong bayan. So ngayon mga palangga, kapag nagkaganito na ang mga eksena, then I said you have to wake up. Wake up, get up. May kasama ba akong wake up? Okay, get up. Diba? Speak up. Number 1, kailangan mong tumayo, magsalita, o kung kaya mo silang buhatin, you have to pick them up. Okay? Dahil nga, ito ang talagang pangarap ni Lisa, ni Tambaluslos at si Kuting, sunod-sunuran lang to stay in power. That's why dito na naman papasok ang People's Initiative. Ito ay mga koneksyon. Lahat ito ay pinaplano nila. Bunga ito ng kanilang gustong pag-stay in power para burahin sa mapa ng Pilipinas ang mga Duterte. Di ba? So, ngayon mga palangga, nakita niyo naman, tinanggap nila sa Malacanang. Di ba yung Irene Can, tinanggap nila sa Malacanang. Sabi ko nga sa inyo, a few days ago, hindi yan makakapasok ang ICC representative. Okay? O reporter. Okay? Kung hindi siya papayagan ni Lisa Smugs. I told you, lahat ng mga babaeng magaganda, nakaklase man ni Kuting yan, o babaeng maganda na ayaw ni Lisa makadikit kay Kuting dahil pinagsisilosan niya, dahil mukha siyang ampalayang kuritot ang mukha. Yun ang ampalaya, kuritot. Di ba? Puro kuro ang ampalaya. Hindi makakapasok yan. So definitely, kung nakapasok ang representante ng ICC, yun ay dahil pinayagan ni Lisa Smugs dahil si Kuting ng Norte ay isang ang underdog ni talagang Liberal Party at itong US na nagbabayad kay Trillanes babagsakin, no? Yung as a former yung presidente pa si PRRD. Ma'am, sino po ba talaga ito si Arturo Las Cañas? At bakit mainit ang ulo niya sa mga Duterte? Binabanatan si PRD, former President Digong at si VP Sara. Nag-aapoy, nag-uusok na ang taong bayan. Dahil sa ginagawa nilang kahayupan, actually ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas noong 2017. So kaya ngayon, ito nangyayari. Ito po siya ay nagpa-press con. Sa balita, okay? may nilabas nag-meet kami niyan 2016 nung December. Kasi yun na nga, nalaman ko na kasi kami, isa kami po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back sa time na nagkaroon ng hearing with Cotabato, para kunyari sila bumaliktad lang po ito at ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD. Itong mga lahat na nangyayari itong taon na ito, na-meet ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam ko, masama yung loob niya dahil at that time, may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. Umuwi ako sa Pilipinas. Yung kanya pong 2017. credibility
as witness laban po sa mga Duterte. Para po sa inyo, tainted. Okay? Pabalik at wait po, kasi actually nung December, ako kasi po is 2017. May ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is permahan ko na kaagad yung affidavit. Pero nag-aalibay lang ako kasi ayaw kasi ng yung mga nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko. Never ever po. Ito kasi si Arturo Las Cañas is na may sumusunod-sunod sa akin. Talagang humingi siya ng down payment ng 19 million ng pera. Actually, si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan nung na pangbabayan na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US. Including itong sila Lloyd Luis, US ang nasa likod nito. So player pa rin si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just down payment pa lang yun bago siya lumantad. So, lumantad siya nung ito pa po, habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit nasali na si VP Sara. It is because mismo siya, sinasabi niya na firm si VP Sara, saka yun nga medyo stricta para daw galit sa tao ng papa niya. So, hindi niya yan mention si VP Sara, no? Naalala nyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con, hindi niya mention si VP Sara. Kaya namin kitain ng isang araw. Alam mo kasi paid kasi to si kaya dahil si Arturo Las Cañas kasi bilang isang nag-opisina o isang noong gwardiya 2022, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Ma'am, ayaw po namin tumanggap niyan kasi bawal na po yun sa panahon. April 2017, nung lumabas ako, tinupi ko ng gano'n, tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something gano'n, dahil nga na binulgar ko sila na sila is mga bayaran. Kahit hindi Pilipino, wherever I go. Ma'am, ngayon pong may bagong script, dinadawit pa si diba, alam ni Remy yan kung nandito si Remy. So tingin nyo ang nasa likod nitong si Las Cañas. Alam ni Lady Boss, kasama ko sila sa Japan, na kung meron tayo bilang Pilipino. Ngayon kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong nangyari, no? Unang sa likod talaga nito, as I've said, is ito talagang liberal party at itong US na nagbabayad kay Trillanes ang tunay na Pilipino, meron kang purot o pagmamahal din sa kapwa mo. So going back ako, baka lumayo tayo, baka buhay ko naman, ikwento ko na naman. Meron pa nga mga media so, niyan, no? Sa airport meron pang mga international media niyan at the time na nag-meeting kami. Ang sa mga ibang biglang ipinasok nila si VP Sara, hindi ko naranasan kinikikilan ako dyan sa airport. Totoo ito. So kayo, ikaw, putak, at the time na gusto nilang pabagsakin si PRRD, I know very well na kasali ito sila Marojas, respeto tayo ng taong bayan knowing that Marojas is a cousin ito na naman of the First Lady, no? Merong mga info na merong mga meeting talaga, no? Ako sa totoo lang, no? Wala na talaga akong tiwala sa mga pangyayari ngayon. Okay? Tapos ngayon, ito pong nangyayari sa Davao, alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakin, no? Pero hindi nila alam kung bakit nag-start itong gusto nilang pabagsakin dati nung presidente pa si PRRD. Because unang galit nila is that yung inalaw ni PRRD na ilibing sa libingan ng mga bayani si BBM.
Actually, na at that lumaban time, sa mura kalsada. na sila Trillanes Wala na, eh. retired na si Pangulong Duterte. Sila, Kaya itong another sila angle Father po, Alejo, another mga angle na madre, tinitignan nagmumura. ni Ma'am, based hindi si dun sa BBM plug yung ni nilibing. Atty. Yes, Roque, niya yung tatay. na sinasabi niya na Yung pwede tatay niya yung Ah, nalibing. yes, na oo. ang Okay. warrant Baruin of natin, arrest Mama. Sige po, because of patuloy. sa statement ni Pangulong Duterte na Yes po. maghihiwalay. So, Okay? alam niyo sa Ang totoo lang Davao, kasi itong si ang Arturo iwalay Las ang Cañas, Mindanao no, sa Pilipinas, kasi nag-meet kami. sa Actually, Luzon mayabang and, talaga to. Visayas. No? So, ayon Unlike kay itong si abogado Motabato, kasi we have to, na-meet ko rin si Kuya kailangan Edgar natin Motabato, source no? or reference. Yun po Abogado kasi yung siya, hindi ba kawawa. tayo abogado? Kasi alam niyo sa totoo Na lang, kung kinuhanan meron po mang yan ganon, ng cellphone. let's say for example, Kasi medyo napapareso siya mahina dahil kasi sa si nakikita Motabato ni eh. Lisa Smugs, Actually, at that time, na si Pangulong naka-mention pa Duterte sa akin ay, si what, Motabato kasi reason? nasa kumbento, Tangina niyo. no? Kaya, minsan ayoko nang Yun ang maging sabi. Kayo katoliko ang may, no? kayo ang Nasa kumbento dapat kami, kasuhan, kayo no, dapat nung ang damputin. Tama pinuntahan yun, ko si tama Motabato yun, na spokesroke na sinasabi yun nga mo daw, na kung siya nung lang, binanggit ni parang Pangulong Duterte nafe-feel kong nakukonsensya siya, pero ganyan lang naman mga wala talaga siyang maghiwalay na dahil tayo kung sa ano lang sinasabi sa hiwalay na kanya, natin yun lang ang ang Mindanao. sinusunod niya. Possible yun. Itong si Kaya si Las Cañas, Harry Roque, ito talaga kaya yung dadaan sa ICC, mayabang talaga, no? pagbubutuhan, Sa diba? totoo lang. Ng buong Pilipinas, kung papayag as ba I've sila, heard, no, ganyan, na ganyan, medyo that's the legal process. ano But pa nga again, to sila ni, gusto kong ni i-touch, Trillanes, no? Kasi ang itong si Las punot dulo ng Cañas, lahat gusto ng nang ito. mag-direct Remember, na few days ago, sa kay itong nung mga after ng taga-US, Davao Rally, sila Lloyd nung Luis, sinabi no? ko sa inyo So, na tatargetin sa totoo ni lang, Lisa Ahas no, Araneta Smugs ng gobyernong ito, itong mga ang pangyayari mga ngayon, polis no, na nag-escort source doon pa rin ang mga galit nila bisita dito sa Davao Rally. is maraming nasagasaan tatargetin. si Ano ba ang PRRD tatargetin? nung siya ay People umupo. floating Alam sa naman trabaho, natin kung gaano ililipat ka sa safe, ibang mga ka progresibo ang bayan from Davao, natin nung dadalhin si sa PRRD Cordillera, from ay Davao, lumingkod dadalhin ng kunyari lingkod, sa no? norte. Pero Ganon itong ang sila tema Trillanes, ng knowing na ito gobyerno po ni ay Lisa mga Smugs at high-paid ni attack Tambalusos dog, no? at ang Wala buwaka naman ng niyang sariling inang pera, no? Underpolvoron Wala yang sariling na si pera para Putin. magbayad ng mga fake witness. So gusto niyong galitin ng Ulitin taong namin bayan? kasi naririnig ko, nakikita Subukan ko na ninyo. may mga kamiting siya, no, na mga At nang makita ninyo Amerikano, kung no, paano na tumayo he ang was Pilipino. paid Kung by the paano sila itong mga manindigan, taga-US kung paano nila upang ipaglaban pabagsakin ang karapatan nila. si PRRD kasi Subukan hindi nila yung mga kaya lupa hawakan kayo. sa liig. Gusto nyo talagang galitin ang Pilipino? Actually, sa kabila ng ito pakikipagsabuatan pa, nyo sa smuggler, sa kabila para ng sa bayang Pilipino at that time na nandyan ako. Kasi at that time kasi sinabi ko kay Trillanes, no, na puro party, puro baka kasal, kasi yung sa akin kasi ang inassign nila sa akin is idiin si PRRD sa drugs. Mga Okay? hayawa kayo. So nagtanong ako sa kanya, baka hindi Subukan maniwala niyo ang tao. Makipagsabuatan kayo From sa their mga own traidor mouth, na mga sinabi banyaga. nila At tignan na ko lang kung si General manindigan ng mga Angelo tao Reyes nga daw kahit sa ibang bansa napabagsak kung saan man nila sila para ipaglaban si nila ang PRRD pa. katotohanan, At paglaban actually, ang nila tawag para nga niya makanila Duterte. ang dugo Duterte, nila demonyo, na yun yung sa ang tawag bawat niya. katawan Kasi itong nila si bilang Las isang Cañas, Pilipino. pumalakpak Subukan pa. mo, Lisa. Dahil sabi niya, kita mo Hamunin ang mo galing. Pilipino. Inisip Ubusin ko mo naman, ang pasensya nila. ano At ang namang makita magaling? niyo, ilulubog kayo lahat sa kangkungan Yan mga po. ginayup. Opo. Ma'am, si Admar po ito, maayong Ikaw, Senator gabi. Aimee, start ka na For naman sure, ngayon. natatandaan niyo siguro Kala ko ba, itong si may power yung ka kabilang pa. buhay na si Attorney Jude Sabio po. Ito ba o naging naglalaro na abogado tayo ng patent case ni or gusto? Edgar Gawin Matobato. mo ang At tama. kung matatandaan natin, Tama na ang mga na inatras niya, gusto niyang iatras, gusto palabas niyang dyan sa ipabura Senate. sa International Criminal Yung Court. Ito po si kapatid Jude mo. Sabio. Ito Diba, po yung sabi mo, naghahain, suportado mo ang mga naging Duterte. abogado Dahil ni may Edgar utang na Matobato, loob ka naghahain sa ng kanya. kaso, nagsampa Dahil ng ang tatay kaso mo ay dyan po pinalibing sa sa libingan ng ICC. mga bayani. At kalaunan Walang ay kanyang nagpalibing sa tatay nyo binawi dahil, yung kanyang lahat inihain ayaw. doon. Gusto Ngunit niya ang niyang Pangulong ipabura, Duterte ay ipabasura inirespeto ang dahil batas, inirespeto tool ang for tatay mo dahil propaganda isa siyang sundalo. and should be Ngayon, trashed and set wala aside, kayong sabi nga niya pagtatraidor, doon sa liham niya pagtataksil. sa ICC. Ulit. Ito po, kilala niyo rin po kababayan. siya, ma'am. And Pambababoy itong ang mga sinabi ginagawa niya ni na Marcos Jr. bumaliktad, bakit hindi Isa kaya siyang nabigyan tunay ng na walang balls, pansin tunay na walang masyado? bayag ang pinagkakabalan ng At mga hinityupak, tila kundi kinalimutan magbayad ng mga trolls, grupo magbayad na ng ito mga na manggigipit hanggang sa akin, ngayon manggigipit sa inyo. nag, Kaya nga sabi ko, ito'y naninira pa rin panggigipit dito sa isang mga Duterte. former president.
Kung ang nanay mo, nanay yes po. ninyo. Actually, ito si Imelda Attorney Marcos, Savio. Siya po ang nag-prepare ng aking affidavit. No? Actually, ang affidavit nga is umabot ng ilang draft yun na pinorward sa email ko. Pinalabas ko po yun sa aking press con before, no? Yung forward ng email. Kasi si Attorney Savio is siya ang nag-prepare kung ano yung affidavit. Tapos pinapaabrubahan niya sa kay Trillanes. At saka sinabi niyang pati kay Dilima. Pero kayo mga hinayupa, kayo wala kayong utang na loob. There are times na minsan hindi ko rin siya maintindihan at that time. It is because nung time na when I refused to sign the affidavit, isa rin siya sa nagtitreat sa akin. And then, I don't know. Kasi alam ko kasi binabayaran din siya at that time na 100,000 a month. No? Aside from all the expenses, no? Pero bigla kami kasi nag-file kami ng kaso sa PNP-CIDG kay Trillanes, kasama siya. Aside sa yung sa sedition is yung illegal detention. So parang at that time pala, nagkaroon na sila ng conflict ni Trillanes na as I've heard, mas pinrayor ni Trillanes itong si Las Cañas kaysa sa kanya po. Hindi, Sara, mag-ingat may kwento, ka. ma'am, na kaya daw ganito na lang ang Kailangan galit ni Inday, Senador Trillanes. Nangyari itong mga witness laban sa mga kailangan Duterte. Binaste daw alam ko matalas ka. ni dating Pangulong Duterte, mayor pa siya noon, nung inalok na maging katandem para sa presidential election last 2016. May alam po ba kayo nito, ma'am? Ginurot po na yung kipay ni Lisa at nang makatikim siya ng hagupit. Actually, ang sabi nga niya sa akin is, nakita nyo? Dati nga daw idol niya si PRRD. Bago ito nangyari, medyo nadismaya siya nung pumunta siya dito sa Davao na tinanggihan siya ni PRRD. So doon daw na-umpisa yung galit niya, and then doon na rin na nag-start rin na he was asked by the Liberal Party, lalo na nung nanalo na siya si PRRD na pabagsakin nga. Isa nga sa ikinagalit is yung nilibinga sa libingan ng bayani ang father ni BBM. Dahil meron tayong mga tao kayo po ba, ma'am, ay naniniwala sa kanta? Kanta na itong partner. Mga banat mo. Meron po kasing kanta, lalo na itong mga pangyayari ngayon, sabi dun sa kanta, ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Kayo po ba ay naniniwala na yung mga pangyayari ngayon, lalo na sa paglaban dito sa yung mga paninira sa mga Duterte, na noon pa itong issue, biglang tumahimik, bumalik na naman ngayon, iba na naman yung kanilang inaakusahan, lahat ay may kaugnayan. Yes or no lang po ang sagot, ha? Lagyan natin explain. You know what I mean? Yes, may Facebook ako, Maharlika, o ikaw, kuno Abe, o si Vivian, ikaw Abe. Yes po. Si Vivian, nagtatrabaho sa PCO. Sabi mo kasi yes or no, kaya hindi na. Ikaw, Vivian, no? Hindi pagpasok. Sige po, ma'am, paliwanag po. 24/7, Vivian, naka-on ang inyong mga Facebook, naka-login. Kasi minomonitor ng gobyerno. Sa lahat po ng pangyayari, no? Hindi lang sa mga Duterte, lahat na sa mga kakilala, no, na mga malalapit sa mga Duterte. Alam naman natin, no, na itong mga style na to is nangyari din sa ating honorable na Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Ganon na ganon din, no? Kung sino yung kalaban, hinahire para pabagsakin, no? Kasi alam niyo sa totoo lang, no? Sabi ni Maria, sa aminin man nila o hindi, no? Hindi wala naman talagang makakapantay sa legacy ni PRRD. Huwag ka mag-message dito sa sa Facebook. Until now, doon ka sa isa kong Facebook. Dahil siguro sa kasi monitor dito ng gobyerno. Tapos itong mga player nila, no? Nagsilabasan na ang lahat ng pera. Nakakaalam niyan, mga palangga. Upang balikan, no? Mo yan. Actually, kasi na-failed si Trillanes nung time ni PRRD. So ngayon, para makuha niya yung promise na ilang billion sa US, no? Tapos may nakasangkot pa. So yun ang ginagawa nila pati sa mga allies ni PRRD na kilalang mga loyal, no, sa ating dating Pangulo.
gawin natin ulit. Ma'am, daghang salamat sa imong oras o gigayon karong gabi una sa uulitin amping sa kanunay, ma'am. Na nangangampanya kayo na kayo ay maggawa kayo ng mga karatula, whatever. Maraming salamat si Guillermina Barrido, isa pong vlogger, influencer po mga kapartner. Patungkol nga po dito sa personal niyang pagkakakilala sa isinusukan nyo ang budol administration. Sabi ni VP Sara, nagpakilalang kung kaya nyo mag-grupo-grupo noon to support the puting administration. Si dating police, Davao Police Arturo Las